Sir, Tingnan natin. Baka naman dito masagot niya kung paano kumikita yung Dragons Project. Opo. Napansin ko, sir, ang dami yung kotse, may Ferrari, kaya may Bentley, may Rolls The Royce, may usual. Maserati pa, sir. Tanong ko lang, The sir, usual. paano po tayo, mama? Dragons Project, fastest growing na online business now in the Philippines. In the Philippines, sir, pinakamabilis na online business. Yes. Ako po kasi, alam nyo naman po, nag-interview tayo ng mga Yeah, bro. successful people dito po sa buong Pilipinas. Malapit na nga ako mag-chat sa'yo na yung mga kaibigan ko, na-chat mo, sabi ko, hindi ba ako successful? Sir, baka pwede naman, kayo naman po yung interview namin. Sige. Sir, ilang taon na po tayo dito sa pagbe-business natin? 2 decades, mga 20 years. Decades, sir. Ang tagal na po. Imagine Kaya ilang mga tao yung nagsasabi na na-recruit success mo. is overnight. It will never happen, man. If success is overnight, illegal yun, bro. 100%. So, sir, tanong ko lang, sir, sa 20 years na yun, or sa 2 decades na yun, kailan po natin nakuha yung first million natin? I started this at the age of 24. I got my first million at the age of 25. 25, sir. So, 25. 1 year lang din. Blood, sweat, and tears yun. Pero hindi po natin na-feel na successful tayo at that time na nakuha natin yung first million. You won't. Kasi when you hit your first million, that's accumulation eh. Most of the time when you reach your first million, hindi mo mararamdaman yun. Kasi wala sa palad mo yun. Nagastos mo na yun, napangkain mo na yun. When I hit my first million na nasa bangko ko yung first million, it took me around 3 years. Kasi pag totoo ang ginagawa mo, it will take time. Kasi for me, wala namang gray market. It's either black market yan o legit yan. So doon tayo sa Really? I have kids. Ang pinaka-importante sa akin is yung pangalan ko with my kids. They can say na parang tatay ko yan. Mabagal man yung proseso kung paano ako umasenso o umangat sa buhay. In my own Recruiter little way, ng at least ML. alam ko wala akong tinapakang tao. Tama yun, sir, no? Slowly but surely and safely, di ba? Oh, yun. God's perfect time. Pero, sir, tanong ko lang, galing po ba tayo sa pera? I was born na kayo sa 1020 H Tayaba Street. Di ba? Typical. Rags to riches. Do, sir. Patang realize ako. Ang malaking pera sa akin, pwedeng maliit na pera sa iba, pero binavalue yung kasi galing ako sa wala. Grabe yun, sir, no? Yun po yung tinuro sa atin nung task natin. I-value lagi ang pera, no? Para sa pamilya na din natin. Totoo yun. Kasi maraming tao nagsasabi sa akin, ano yung wealth para sa akin? Maraming nagtatanong sa akin yan. People may say that the cars or the properties or the businesses, dadaan ka dyan na maiisip mo yan. Pero at the end of the day, as you grow old, one thing's for sure, your wealth, it's your family. Nothing is permanent. Everything is puro temporary. motivational Your talk family eh. will be there. Nauuna talaga ang pamilya at Oh. saka health. Since naisip natin yung pamilya natin, gusto natin tumagal din tayo kasama. Wala na yung ang pamilya. usapan kung Of course, paano kasi kumikita ano yung ko lang Dragons kung wala yung Project. family. It's Ilan yung okay yumaman to sa chase Dragons your Project. dreams, but don't forget kung bakit ka nangangarap. It's not how much money you have. It's the amount of money that you can spend with your family when they need you the most. Sabi nga daw nila, the richest people, hindi po yung maraming pera. Saan galing yung maraming pera? love, diba? Diba? Saan galing yung pera? Pero sir, sa lahat na meron kayo, pag nawala lahat to bukas, sa tingin nyo, makukuha nyo ulit. Ah, Or kaya syempre, nyo ulit bumalik sa recruit ganun? ulit. If you made your own Diba? empire, you can make it. Hindi kasing bilis ng nakuha mo siya, Ay, pero makukuha mo. hindi yan mo kasi naman ang bilis. mare-recruit Alam mo kaagad kung lahat paano ng siya Pilipino kung eh. If totoo na walang nagbigay o blood, sweat, and tears na totoong ginawa mo, 100%. That's the secret ng mga milyonaryo na nawala tapos nakabalik because they know how to do it. If How you to have recruit. the blueprint, kahit They iba know how mo to yung recruit. bahay, kaya kong buuin yan eksakto sa pinakamaliit na break kasi may blueprint ako. Tingin nyo po ba sir na parang mas maganda na mas tumagal pa na maging milyonaryo tayo kaysa bigla na lang nating nakuha? Mas mabavalue mo, mamahalin mo yung isang bagay na pinaghirapan mo. Yan yung laging Hirap case ng mga mag-recruit. nanalo ng Magsisinungaling ka, mangukuto ka, utusan mo silang magnakaw sa ano, di ba? Magulang nila, may mga nagre-recruit na ganyan. Milyonaryo din sa Pilipinas. Maniwala ka lang kahit walang naniniwala sa'yo. At hindi ka magpapahinto kahit sinong dumating sa'yo na ayaw sa ginagawa mo. You will make it 100%. Believe and you shall receive. Ganda nun, sir. At saka sabi nila, kahit isang tao lang daw yung maniwala sa atin, no? Tuloy-tuloy natin yung pangarap natin, pero yung isang yon importante na ikaw yun. Yes. Kasi pag yung isang tao na yung nagkaroon ng duda sa'yo, wala kang makakating. At Yung ikaw mga yun. diskaya din naman, sir, naniwala sa mga sarili Pag nila. wala Oy, kang marami sobrang din silang yaman mo naman. kotse. Ibang tao, hindi ako to. Ibang level na to. Lahat kaya mong bilhin. Wala naman challenge yung buhay sa'yo. Alam mo, ang lagi ko sinasabi, sa dalawang problema na yun, anong gusto mong problema? Siyempre yung magandang problema. It's up to you to make that choice. Pero sir, after nitong mga to, hinahanap po ba natin maging bilyonaryo? I retired at the age of 2024. I'm 45 now. That's around 43 years old. If I want to be a billionaire, hindi ko sinasabi na ayoko maging billionaire kasi napaka-ipokrito nun. Or napakahirap mag-recruit ng ganun karaming tao, di ba? Oh. I-chase yung billions, so I'll be having time for my family. You don't need millions to be happy. You don't need billions to be happy. But you need money in order for your family and your loved ones to be happy. Medyo malalim siya kapag kinalaman. Malalim Pero if you read between the naman. lines, I hope you guys get my point.
Tama yun, sir. No? Basta masaya yung pamilya Malalim na natin. daw Doon yun. natin makukuha yung tunay na saya na hinahanap natin. Oh, yan. I'm living 45 years of my life, the best time of my life. Feeling ko mas masaya pa ako sa bilyonaryo ngayon. Totoo yun, sir. So last question na lang po, sir. Any advice po for the younger generation na gusto mag-succeed sa industry na gusto nilang pasukan? A wise man told me, your greatest problems will be your greatest blessings. Sino yung wise man? Nakakalimutan yun. Baka maiyak pa ako. Sino Yan yung ang wise lagi ko man? sinasabi. Kasi, let's be honest, kids now are weak. Ano ba ibig sabihin niyo, sir? Kapag ka mayroong problema, ina-anxiety ako. Meron akong ganito. You know why? Kasi nung time namin, pag meron akong problema, kaibigan ako dadating sa akin. Ngayon, pag may problema ka, online na lang. Dadating ka sa pagkakataon na life will break you. Life will bring you down. Duduk-duk ka sa lupa. Pero always remember that will be Tagal your lang blessing. motivational Yung nagsabi sa akin talk, yan boy. is a billionaire. Yung nagsabi sa akin yan is a wise man philanthropy. That man is SV. He's my mentor. Mentor niya daw si SB. Ganun din naman yung front row. Networking lang din naman yun. Paano kaya yaman? Mag-recruit ka. And you know what's worse? Nagre-recruit sila for investment nang walang secondary license. Oh, hindi nila alam yon. Ayaw nilang banggitin yon kung sakaling alam nila because of course, bawal humingi ng investment ang mga kumpanyang walang secondary license. Tapos ngayon sa interview, pag duduk-dukan nila, na legal yung ginagawa nila, wala nga silang secondary license. O di syempre, ang palusot na naman nila, we are not recruiting, we are business partners. Bull crap. Yung mga bumibili lang ng ganyang klaseng pauto, yung mga taong walang idea, mangmang sa business. Hanggang sa huli, wala kayong nalaman kung paano tumatakbo yung business na Dragons Project ko no, na fastest growing online business, kung saan galing yung pera, kung sino yung mga yumaman compared sa mga sumali. But I guess it's only to the individual level to stop themselves para maloko ng mga ganitong schemes dahil, 'di ba? Sa gusto nilang maabot yung mga pinagyayabang nila kanina na kotse, bahay, pera, magandang buhay. Sobrang nag-decline na yung isip ng mga Pilipino na hindi na nila makikita yung pang-uuto sa kanila ng ibang tao just because they wanted to be the person kahit sa anong price, kahit manloko ko pa ng tao. Nakakalungkot. Well, this is Pinoy Extreme. Have a good day. This is Pinoy Extreme.